Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ako si Kai, 27 years old. Walang nakakaalam na pumupatol ako sa kapwa ko lalaki. Pero kahit ganon, hindi ako basta-basta nag-entertain. Kahit pa marami ang nagpaparamdam sa akin. Malapit na sana akong mag-out sa trabaho nang bigla akong pinatawag ng manager ko. Akala ko simpleng usapan lang. Maybe feedback, maybe schedule. Pero iba pala. Dinala niya ako sa HR at doon, diretso nilang sinabi sa akin na kasama ako sa mga matatanggal sa gagawin nilang layoff. Parang biglang tumahimik ang paligid. Wala naman akong nagawa. Wala akong masabi. Tumango na lang ako, tinanggap yung papel, at pilit na ngumiti kahit parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko kayang umuwi sa apartment ko ngayon. Pakiramdam ko, kapag napag-isa ko, mas lalo lang akong lulubog. Ang dami ko nang iniisip. Trabaho, pera, sarili ko. Sila mama at papa at mga kapatid ko na nakaasa sa padala ko. Ang hirap. Gulong-gulo ang isip ko. Napag-isipin ko na maglakad-lakad muna. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang direksyon. Walang plano. Basta lang makalayo sa bigat ng pakiramdam. Hanggang sa napadpad ako sa rekto. Sa isitan. Sa harap ng sinehan. Napahinto ako. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa mga ganap sa loob ng sinehan doon. Mga lihim na hindi pinag-uusapan ng lantaran, pero alam ng karamihan. Mga taong naghahanap ng encounter or pansamantalang sarap. Pero hindi ko kailanman naisip na papasukin ko yon. Hindi ko gusto. Pero nung gabing yon, iba. Pagod ako. Wasak. At parang may parte sa akin na gustong kumawala, kahit saglit sa realidad ko. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong humihila sa akin papasok. Isang hakbang. Hanggang sa makita ko na lang ang sarili ko sa harap ng entrance. Umakyat ako sa second floor matapos kong makabili ng ticket sa entrance. Hawak ko pa yung maliit na papel habang paakyat. Pagdating ko sa taas, napahinto ako. Napatingin ako sa paligid. Puro lalaki. May matanda. May bata-bata. May mukhang propesyonal. May mukhang pagod sa trabaho. At may ilan na parang sanay na sa lugar na yon. Iba-iba sila ng mukha, ng edad, ng aura. Pero parang iisa lang ang dahilan kung bakit sila nandoon. Tahimik. Pero ramdam mo ang galaw. May mga labas-pasok sa sinehan. Yung iba nagmamadali. Yung iba parang nagmamasid lang. May mga naglalakad ng dahan-dahan, parang may hinahanap o hinihintay. Pumasok ako sa loob ng sinehan. Madilim. Halos wala kang makita sa una. Parang lulunukin ka ng dilim. Ilang segundo rin bago nag-adjust ang mga mata ko. At doon ko unti-unting nasilayan ang loob. May kumpulan ng mga lalaki. Hindi sila nakaupo gaya ng normal na manunood. Nakatayo sila, dikit-dikit, gumagalaw ng dahan-dahan, parang may sariling ritmo na hindi ko agad maintindihan. At sa hangin, may kakaibang amoy, halo-halong pawis, init ng katawan, at kung ano pang hindi ko maipaliwanag. Hindi siya kaaya-aya, pero hindi rin sapat para paalisin ako. Habang dumadaan ako sa gitna ng crowd, ramdam ko agad ang aura ng mga lalaki sa paligid ko. Siksikan, mainit, at halos bawat hakbang ko may gumagalaw. Hanggang sa maramdaman ko na may humahawak na sa akin pero tinaboy ko sila. Tuwing may susubok humawak sa akin, agad kong iniiwas ang katawan ko. Pinipilit kong gumawa ng space kahit halos wala namang espasyo. Tahimik lang ako pero malinaw sa kilos ko na hindi ako pumapayag. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pilit na sinisiksik ang sarili ko sa pagitan ng mga taong halos dikit-dikit na. Bawat hakbang ko, ramdam ko pa rin yung init ng paligid, yung halo-halong amoy, at yung bigat ng mga matang nakasunod sa akin. Naghahanap ako ng pwesto. Yung medyo may space kahit papaano. Yung makakahinga ako ng maayos.
Yung makakapagmasid ako ng hindi masyadong lantad. Hanggang sa may makita akong sulok. Hindi man ganun kaluwag, pero sapat para makapwesto ako at makahinga kahit papaano. Sumandal ako sandali, pilit inaayos ang paghinga ko habang sinusubukan kong pakalmahin yung sarili ko. At doon ko na nakita. Yung mga bagay na dati sa blog ko lang nababasa. Mga eksenang akala ko kwento lang. Akala ko exaggerated, gawa-gawa, o pinalaki lang para maging kapanapanabik. Pero hindi pala. Totoo sila. Nasa harap ko mismo. May mga eksenang hindi ko inaasahan na makikita ko ng ganito kalapit. Alam na ninyo yon. Hint ko na kailangang idetalye. Sa kaliwa ko, sa kanan ko, sa gilid, may mga gumagawa ng milagro. Nagsusubuan. Habang nakaupo ako at nagmamasid, may mga lumalapit sa akin. Iba-iba. May mas bata, may mas matanda. May diretsong tumitingin sa matamas ko, pero bawat isa sa kanila, tinataboy ko. Hindi ko alam kung bakit nandito ako, pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ako basta sasabay sa mga ginagawa nila. Hindi dahil nandito ako. Ibig sabihin, papayag na ako sa kahit ano. Lumabas ako sandali para umihi. Pakiramdam ko kailangan kong makahinga kahit saglit, makalayo sa siksikan at sa bigat ng paligid. Pero kahit doon sa banyo, hindi ka pa rin lubos na nag-iisa. May mga lalaki pa rin na nakatambay sa loob ng banyo. Habang nasa urinal ako, may sumunod na naman sa akin. Tumabi siya sa kabilang cubicle. Ramdam ko agad yung aura niya, yung katahimikan na parang may gustong sabihin kahit walang salita, tapos tingin pa siya ng tingin sa akin. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang mangyayari. Nagmadali akong natapos at agad akong umalis. Umakyat naman ako sa third floor. Pagdating ko doon, halos pareho pa rin ang eksena sa second floor. Pero mas kaunti ang tao. Mas maluwag kahit papaano. Mas may space para makagalaw, para makahinga. Mas tahimik din. Pero ramdam mo pa rin na pareho lang ang dahilan kung bakit nandun ang mga tao. Naglakad ako ng dahan-dahan, mas maingat na ngayon. Mas alerto. Mas conscious sa paligid ko. Hindi na tulad kanina na puro gulat at curiosity. Ngayon, may halong pag-iingat na. Humanap ulit ako ng pwesto, yung hindi masyadong gitna, yung may konting distansya sa iba. Nakahanap ako ng pwesto tapos nagmasid-masid lang ulit ako doon. May nagtry na lumapit sa akin ulit, pero tinaboy ko ulit sila. Hanggang sa may nagtangka ulit lumapit sa akin. Pero this time, iba. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya yung tipong agresibo. Tahimik lang siyang umupo sa tabi kong upuan. May respeto. At kahit madilim, parang ramdam ko agad yung aura niya. Kalmado. Hindi nagmamadali. At sa hindi ko maintindihang dahilan, hindi ko siya nataboy. Hindi ako umiwas. Kinuha ko yung cellphone ko sa bulsa ko. Kunwari may tinitingnan, pero ang totoo, ginagamit ko lang yung ilaw ng screen para maaninag ko siya. Dahan-dahan akong tumingin sa gilid. At doon ko siya nakita. Malinaw. Sa mahinang liwanag ng phone ko, tumama yung ilaw sa mukha niya at doon ko napagtanto kung gaano siya kagwapo. Hindi yung tipong sobrang kinis or model type, pero malakas talaga yung aura niya. Medyo napatagal yung tingin ko sa kanya. Hindi ko na malayan na hindi ko na pala inaalis yung mata ko sa mukha niya. Parang may kung anong pumigil sa akin, yung tipong gusto mo pang masigurado kung totoo ba yung nakikita mo o baka dala lang ng ilaw at ng sitwasyon. Hanggang sa napansin niya, nahuli niya ako. Pero imbes na umiwas, nakipagtitigan siya, diretso. Walang pag-aalinlangan, parang biglang bumagal yung paligid, yung ingay, yung galaw ng mga tao. Ang natira na lang, yung pagitan naming dalawa. Yung titig niya, hindi bastos. Hindi rin mapanghamon. Tapos nagsalita siya. You don't like the rest of the people here? Anong trip mo dito? Bakit ka nandito? Tanong niya habang nakatingin siya sa akin. Hindi ko din alam kung bakit nandito ako. Ikaw? Bakit ka nandito? Sabi ko. Tahimik siya ng ilang segundo bago siya magsalita.
I'm just curious. I want to see what's out here, sabi niya. Simple lang yung pagkakasabi niya, pero parang may lalim. Hindi siya tunog palusot, parang totoo. Parang may hinahanap din siya kahit hindi niya pa alam kung ano. I see. So, first time mo rin dito? Sabi ko. Yes, sagot niya. Saglit kaming natahimik, yung tipong katahimikan na hindi awkward. Parang pareho lang kaming nag-iisip. Tapos bigla siyang nagsalita. Gusto mong lumabas tayo dito? Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Saan naman tayo pupunta, tanong ko. Bahagya siyang ngumiti pero hindi yung tipong may balak agad. Parang iniisip niya rin. Kahit saan na mas tahimik, kahit sa labas lang muna, lakad-lakad tayo, sabi niya. Nagdesisyon kami na lumabas ng sinehan. Habang naglalakad kami papalabas, unti-unting sumasalubong yung liwanag mula sa labas. Mula sa madilim na loob, parang biglang nagbago yung mundo. Mas malinaw, mas totoo. At doon ko na siya nasilayan ng buo. Mukha siyang classy, yung tipong hindi mo inaasahan na makikita sa ganong lugar. Maputi, matangos ang ilong, ang ganda ng jawline niya. Hindi niya kailangan mag-effort para mapansin. Talagang tititigan mo siya kapag nasa lubong mo siya sa daan. Medyo built yung katawan niya, halatang alaga sa gym. Nagsalita siya habang naglalakad kami palabas. Now you can see me clearly, sabi niya tapos tumawa siya. Yeah, ibang-iba ka pala sa dilim, sagot ko. Nung makalabas kami sa loob ng sinehan, naglalakad lang kami. Tahimik. Walang nag-uusap sa amin, pero hindi rin siya awkward. Yung katahimikan na parang pareho lang kaming nagpapahinga. Habang naglalakad kami, ramdam ko yung hangin sa labas. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung nahahalata niya, pero hindi rin siya umiwas. May mga sandali na nagkakasalubong yung mga tingin namin, tapos pareho lang kaming napapangiti ng bahagya. Ano palang name mo? Tanong niya sa akin habang naglalakad kami. I'm Kai. Ikaw? Sagot ko. Joe Mark, sabi niya. Inulit ko sa isip ko yung pangalan niya. Joe Mark. Parang bagay sa kanya. Nice to meet you, Joe Mark, sabi ko. Nice to meet you too, Kai, sagot niya. Sabay tingin sa akin ng may mga ngiti. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Mas magaan na ngayon. Hindi na tulad kanina na puro kaba at pag-iingat. Ngayon, parang unti-unti na kaming nagiging komportable sa isa't isa. Wala na kaming maisip na pupuntahan. Naglalakad lang kami ng walang direksyon, paikot-ikot sa parehong kalsada, parang ayaw pa naming tapusin yung sandali kahit wala na kaming patutunguhan. Tahimik ulit hanggang sa bigla siyang nagsalita. Gusto mo ba pumunta tayo sa mas tahimik na lugar? Mag-check-in tayo, sabi niya. Napahinto ako sa paglalakad at napatingin ako sa kanya. Sa isip ko, ang daming tumatakbo. Yung pagod ko, yung lungkot, at yung kakaibang connection na nararamdaman ko sa kanya. Sige ba? Sagot ko. Pagkasabi ko nun, parang ako rin yung nagulat sa sarili ko. Hindi ko inakalang sasang-ayon ako ng ganun kabilis. Pero nandun na. Nasabi ko na. At sa loob-loob ko, halo-halo yung nararamdaman ko. May kaba, may excitement, at may konting takot. Sigurado ka, wala namang pilitan, sabi niya. I'm sure, sagot ko. Naglakad ulit kami. This time may direksyon na kami. Mas magaan yung hakbang ko kahit may kaba pa rin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero hindi na ako nagdadalawang isip sumunod sa kanya. Hanggang makarating kami sa isang hotel. Huminto kami sa may entrance at siya na ang lumapit sa front desk para magpa-reserve ng room. Nakatayo lang ako sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan siya. Napaka-composed niya. Parang sanay na siya sa ganito. Nung narinig ko kung magkano yung bayad, agad akong kumilos. Kinuha ko yung wallet ko at nag-abot ng pera sa kanya. Share tayo, sabi ko, medyo nahihiya pa ako, pero umiling siya. Hindi na. Ako na lang, sagot niya, sabay tulak pabalik ng kamay ko. Sigurado ka? Tanong ko.
Yes, okay lang. Ikaw na lang magbayad next time. Magkikita pa naman tayo, 'di ba? Sabi niya habang nakangiti. Napatingin ako sa kanya. May next time na agad. Sagot ko. Medyo natatawa pa ako. Ayaw mo ba? Tanong niya. Depende. Sagot ko. Bakit depende? Tanong niya. Basta. Sagot ko. Sabay iwas ng tingin sa kanyan pero may ngiti sa labi ko. Okay. Gagalingan ko para hindi mo ko makakalimutan at hahanap-hanapin mo. Sabi niya. Napatawa ako ng mahina. Ang confident mo naman? Sagot ko. Pero hindi ko rin maitago yung kilig na unti-unting pumapasok sa akin. Hindi ko alam kung nagyayabang ba siya o nagbibiro lang. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang hindi siya trying hard. Parang sigurado lang siya sa sarili niya. Napatingin ako sa kanya. Tapos nagsalita ako ulit. Hindi mo pa nga ako kilala. Sabi ko. Eh kikilalanin kita. Sagot niya. Baliw, sagot ko pero hindi ko napigilan yung ngiti ko. Tapos pumasok na kami sa loob ng room. Pagkasara ng pinto, biglang tumahimik ang paligid. Ibang klaseng katahimikan. Wala na yung ingay ng kalsada, wala na yung gulo ng pinanggalingan namin. Kaming dalawa na lang. At doon ko mas naramdaman yung tibok ng dibdib ko. Ang bilis. Kinakabahan ako. Pero excited din. Saglit kaming nagkatitigan. Parang pareho kaming nag-a-adjust sa bagong space. Mas pribado, mas totoo. Hindi na kami nagtatago sa dilim o sa ingay. Nandito na kami, harap-harapan. Relax, hindi kita pipilitin sa kahit ano. Sabi niya habang nakaupo kami sa kama. Hindi naman, kinakabahan lang ako. First time kong pumasok sa ganito na lalaki din ang kasama ko. Sagot ko. Halata naman eh. Sagot niya. Nahiga kami sa kama at nagkwentuhan ng kung ano-ano lang. Magkatabi kami. Nakatingin sa kisame. Hindi pa rin kami magkadikit. May konting pagitan sa aming dalawa. Tahimik yung kwarto pero puno ng mga salitang unti-unting lumalabas. Bigla siyang nagsalita. Anong ginagawa mo kapag hindi ka okay? Tanong niya bigla. Napaisip ako. Nagkukulong lang sa kwarto. Or minsan, naglalakad-lakad lang. Hindi nakikipag-usap sa mga tao. Sagot ko. Ako naman, nawawala. Literal. Nagda-drive lang kahit saan mapunta. Sagot niya. Parang pareho lang tayo, sabi ko tapos napatingin siya sa akin. Hindi ko agad maintindihan kung bakit biglang nagbago yung titig niya. Parang mas tumagal, mas naging seryoso. Pero hindi nakakatakot hanggang sa nagsalita siya. Ang kisable at pula ng labi mo, sabi niya. Parang biglang uminit yung pakiramdam ko. Maraming nagsasabi na kisable ang lips ko. Nakatingin pa rin siya sa akin at nakatingin din ako sa kanya. Tapos nagsalita ulit siya. Pwede ba kitang halikan? Sabi niya. Narinig ko yung tibok ng puso ko. Malakas, mabilis. Hindi ko alam kung kababa ito or excitement. Huminga ako ng malalim. Tapos lumapit ako sa kanya para magkadikit yung katawan namin. Parang binigyan ko na siya ng sign na pumapayag ako sa gusto niya. Hanggang sa maramdaman ko na lang yung labi niya sa labi ko. Naging passionate yung halik na yon. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang sarili namin. At nagbembangan na kami. At yun ang unang karanasan ko, parang ayaw ko nga matapos yung gabing yun. Pagkatapos, umalis na kami ng hotel. Tahimik lang kami habang naglalakad palabas. Bigla siyang nagsalita. Nagutom ako, kain tayo, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Saan naman? Tanong ko. Kahit saan, sabi niya. Sige, sagot ko. Sumakay kami sa sasakyan niya. Umupo ako sa tabi ng driver's seat, tahimik lang habang pinagmamasdan siya. Habang nagda-drive siya, napansin ko kung gaano siya ka-composed. Yung galaw niya, yung paraan ng paghawak sa manibela, parang sanay na sanay. Sa isip ko, napatanong ako. Mukha talaga siyang classy at mayaman. Hindi ko siya ka-level. Tahimik lang kami habang bumabaybay ng kalsada hanggang sa makarating kami sa isang bukas na resto sa Makati.
Pagbaba namin, napatingin ako sa paligid. Maayos yung lugar. Malinis. Maliwanag pero hindi masakit sa mata. At halata, medyo mamahalin dito. Nagpark siya ng kotse, tapos lumabas kami para maglakad. Napahinto ako sandali. Parang, mahal dito hindi ko afford. Sabi ko, medyo nahihiya pa ako. Tumingin siya sa akin, tapos ngumiti lang. Relax, treat ko na ito, sabi niya. Lalo akong nahiya. Tapos napabuntong hininga na lang ako. Sige, ikaw bahala, sagot ko. Tahimik na lang akong sumunod sa kanya papasok, pero ramdam ko yung hiya ko. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa ginagawa niya para sa akin. Umupo kami sa isang table, tapos nag-order siya ng pagkain pagkatapos naming pumili sa menu. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niya rin akong pumili ng maayos. Parang gusto niya talaga na komportable ako. Pagdating ng pagkain, tahimik lang kaming kumain. Paminsan-minsan nagkakatinginan kami. Parang matagal na kaming magkakilala kahit kanina lang naman kami nagkakilala. Pagkatapos naming kumain, nagdesisyon na rin kaming umuwi. Tumayo kami at sabay lumabas ng resto. Medyo malamig pa rin ang hangin at mas tahimik na ang paligid kumpara kanina. Kinuha ko yung phone ko. Magbubook sana ako ng angkas pa uwi. Hatid na kita, sabi niya agad. Okay lang, kaya ko naman. Malapit lang naman ako dito. Saka nahihiya na ako sa'yo. Sagot ko. Hatid na kita. Gusto ko lang siguraduhin na makakarating ka ng maayos. Sabi niya. Medyo napangiti ako, pero nahiya pa rin. Hindi na talaga, nahihiya na ako sa'yo eh. Sagot ko. Hatid na kita please. Sabi niya. May konting pakiusap sa boses niya. Hindi pilit, pero ramdam mo na gusto niya talaga. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nahihirapan akong tumanggi. Siguro dahil sa lahat ng ginawa niya buong gabi. O siguro dahil gusto ko rin na mas tumagal pa kahit konti yung oras namin. Huminga ako ng malalim tapos nagsalita ako. Sige na nga, sabi ko. Sumakay kami ulit sa sasakyan niya. Tahimik yung biyahe pero hindi mabigat. Parang pareho lang kaming pagod, pero parang ayaw pa namin matapos yung gabi. Pagdating namin sa street ng tirahan ko, bumaba na ako ng sasakyan niya. Thank you, sagot ko. You're welcome. Sana nag-enjoy ka sa akin. Sabi niya. Napatawa ako. Oo naman, sobra, sagot ko. So may next time pa? Tanong niya. Nagkunwari ako na nag-iisip kahit alam ko naman na gusto ko ulit magkita kami. Tapos nagsalita ako. Okay lang, sagot ko. Can I get your number or social media account? Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Saglit akong nag-isip. Hindi ko alam kung ibibigay ko ba o hindi. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako yung tipo na basta nagbibigay ng number, lalo na sa taong kakakilala ko lang. Pero, iba siya. Hindi ko maipaliwanag, pero may tiwala akong nararamdaman. Kaya binigay ko. Kinuha ko yung cellphone niya, tapos nilagay ko yung number ko sa notes. Habang ginagawa ko yon, ramdam ko yung titig niya. Tahimik lang, parang hinihintay lang ako matapos. Pagkatapos nun, napangiti ako ng konti. Pa-open ako ng Facebook mo, add kita. Para sure na makokontak mo ako, sabi ko sabay abot pabalik ng phone niya. Wala siyang tanong-tanong. Ngumiti lang siya, tapos nag-login agad. Ilang segundo lang, inabot niya ulit sa akin yung phone niya. Here, sabi niya. Kinuha ko, tapos diretso kong hinanap yung pangalan ko sa search bar. Then I added my account using his account. Done! Sabi ko sabay balik ng phone sa kanya. Tapos nagpaalam na kami sa isa't isa. Good night, Kai, sabi niya. Good night, Joe Mark, sagot ko sabay ngiti. Dahan-dahan akong pumasok sa apartment ko. Pagkasara ko ng pinto, parang doon ko lang naramdaman lahat. Yung pagod, yung nangyari, yung bigat ng buong araw, at yung kakaibang saya na hindi ko maipaliwanag. Kinuha ko agad yung phone ko sa bag ko. At pagtingin ko, may message na siya. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Binasa ko yung message niya.
Sana nasarapan ka sa akin. Sagot niya, tapos may evil emoji pa. Nag-reply ako agad sa kanya. Baliw, sagot ko. Nabitin ba kayo sa kwento ni Kaya Jomark? Gusto pa ba ninyong malaman kung anong mangyayari sa kanila pagkatapos ng gabing yon? Magko-comment lang kayo ng part 2 kung gusto nyo pang ituloy. At sa susunod na part, mas lalalim pa ang connection nila. Pero may mga sikreto ring unti-unting lalabas. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more cuento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.